konektado? Ang inyo pong may bahay, misis nyo po. Paano na maging konektado ang asawa ko sa Diskaya? Oo. Link daw sa insurance firm tied to Diskaya Projects. Ano ba, balita ba yan? Nasa ano ito sir, nasa social media na, pati na nabalita yata sa Bilyonaryo Channel. Oo, yung mga bayarang channels yan eh. Aha. Mga bayarang media. Ano po masasabi niyo doon sir? Opo, go ahead. Aljo, sabihin mo, mag-research sila ng konti para malaman nila ano yung independent director sa isang kumpanya. Kung maalala natin kahapon, pumutok yung balita na asawa ni Senator Rodante Marcoleta ay konektado sa pamilya Diskaya. Kanino nang galing yan? Dito sa mga bayarang channel, bayarang media outlet dito sa Pilipinas. Kaya Pilipinas, ano na? Ito yung tatalakayin natin sa video nito sapagkat masama yung loob natin dito na yung taong gumagawa ng magandang trabaho, ginagawa niya yung kanyang tungkulin para sa taong bayan, ay siya pa yung nagiging masama sapagkat wala silang makitang diferensya, wala silang makitang involvement dito ni Senator Rodante Marcoleta. Kaya kung kani-kanino na lang, kung saan-saan sila naghahanap ng butas para maikonekta kay Senator Rodante Marcoleta. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago yan, panoorin natin yung kanyang sagot. Malinaw na sagot. Ito mga op-op, makinig kayo, kayong mga fake news. Lalong-lalo na kayong mga vloggers. Pag nakita ko kayo, talagang babalikan ko kayo. Ito yan, panoorin muna natin ang sagot ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang asawa at siyempre pa kay Senator Ping Lacson. Makinig kayo. Eto, panoorin natin. Ang totoo niyan, halos lahat ng nagnonotaryo rito, hindi naman sila yung pumipirma talaga eh. Yung mga staff nila, mga sekretarya nila eh. Ipakikita ko sa kanila, kung tawagin niya lamang, tayo niyang tawagin. Opo. Kasi ang giit ni Senator Lacson, kung ang komite ay kikilos patungkol sa mga issue kaugnay ng notarization, sabi niya, gaya ng pagsabinan ng notarial register ng abogado, ang pirma ay lumitaw sa affidavit ni Gutesa, malilihis daw ang takbo ng pagdinig. Eh siya naglihis nun eh, di ba? Pinagdiskitahan nila yung notaryo. Sino naglihis? Di sila. Good morning, Aljo. Good morning sa ating mga tagapakinig. Opo, may kumakalat to ngayon na balita sa social media na ang inyo daw may bahay sir ay independent director na isang insurance company na konektado naman sa pamilya Diskaya. Ano pa yung masasabi sir? Sinong konektado? Ang inyo pong may bahay, misis nyo po. Paano na maging konektado ang asawa ko sa Diskaya? Oo, link daw sa insurance firm tied to Diskaya Projects. Ano ba, balita ba yan? Nasa ano ito sir, nasa social media na, pati na nabalita yata sa Bilyonaryo Channel. Oo, yung mga bayarang channels yan eh. Aha. Mga bayarang media. Ano po masasabi niyo doon sir? Opo, go ahead. Aljo, sabihin mo, mag-research sila ng konti para malaman nila ano yung independent director sa isang kumpanya. Opo. Ang isang independent director, wala siyang pagmimay-ari doon sa kumpanya. Wala siyang kinalaman sa management at wala siyang kamag-anak sa mga shareholders. Mm-hmm. Yun ang magiging quality para maging independent director. Kapag hindi ganon ang katangian mo, hindi ka tatanggapin na independent director. Yan isang ayon sa Insurance Code of the Philippines. Kaya makikita mo, ang asawa ko wala siyang pagmemay-ari, wala siyang connection sa management, wala siyang kakilala o kamag-anak sa mga kakilala siguro, pero wala siyang relation sa mga shareholders. Ang tungkulin niya ay yung nilalaman lang ng batas na to protect the minority shareholders at saka kung pinag-uusapan nila yung governance, paminsan-minsan siguro nakakapag-contribute siya. Ngayon, kung halimbawa yung mga Diskaya o iba pang mga contractors ay kumuha ng serbisyo ng mga insurance na nagkataong siya isa sa mga independent directors, ano naman kinalamanan ng asawa ko ron? Pati nga mga sasakyan nag-a-apply sa sa insurance ng baka naman yung mga sasakyan ninyo na-cover din ng mga insurance na kung saan ay yun nga baka ano bang pangalan ng insurance daw? Stronghold Insurance. Baka yung mga sasakyan ninyo kinover ng Stronghold. So, masama ba yun? Opo. Ito lang lahat na lang hahanapin ng mga taong yan para siraan lang ako sapagkat nakikita naman ninyo, ako na lang yata ang gusto na magsabi ng direksyon kung saan dapat papunta
yung flood control issues na ito. Meron silang kinatatakutan na isang tao na hindi nila mabanggit-banggit. Yun lang isipin nilang banggitin yung pangalan, nanginginig silang lahat, takot na takot. O yan, ganyan sila. Ngayon, kapag congressmen dapat napatawag, ayaw nilang ipatawag ang mga congressmen. Takot na takot sila. Opo. Napapansin nyo siguro. Opo. Okay. May iba po ako, Senator Marcoleta. Ang sabi po ni Senator Lacson ay paubayan na sa Manila RTC yung pag-imbestiga Bakit sa naman? sa controversial Bakit naman? affidavit ng surprise witness nyo po. Anong yung masasabi? Hindi ba siya interesado na ipatawag yung notaryo kung bakit niya sinasabi na hindi siya ang may-ari ng signature halimbawa? Aha. Hindi ba siya interesado na malaman ang katotohanan? Pati pamamahala niya doon. Tinitira nila yung credibility ng witness at magitan ng notaryo. Humarap na nga sa kanila. Hindi pa sila bumilid. Pinagtatanong nga Ang totoo niyan, kahit walang notaryo yun, pwede na yun ngayon, para lang magkaroon ng butas, para lang pasamain yung credibility ng tao, ayun, pati notaryo, tawagin mo yung notaryo para malaman natin kung bakit niya dinideny yun. Ang totoo niyan, halos lahat ng nagnunotaryo rito, hindi naman sila yung pumipirma talaga Yung mga staff nila, mga sekretarya nila Ipakikita ko sa kanila, kung tawagin niya lamang, tayo niyang tawagin. Opo. Kasi ang giit ni Senator Lacson, kung ang komite ay kikilos patungkol sa mga issue kaugnay ng notarization, sabi niya, gaya ng pagsabihan ng notarial register ng abogado, ang pirma ay lumitaw sa affidavit ni Gutesa, malilihis daw ang takbo ng pagdinig. Siya ang naglihis nun di ba? Pinagdiskitahan nila yung notaryo. Sino naglihis? Di sila. Sana kung nagkasya na lang siya, nung sumumpa yung tao sa harap nila, pinagtatanong naman nila, sumumpa din siya doon. Bakit kailangan mo bang pag-usapan ng notaryo? So, kailangan nilang gumawa ng paraan para ilihis talaga. Sinasadya nila, silang naglilihis. Ngayon, tinawag niya yung notaryo, pagkatapos ayaw niyang puntahan. Sino nagpasimula? Hindi ba siya? Opo. Okay. Ano pong aasahan naman ng taong bayan sa mga susunod pang pagdinig dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee? Kayo po ay pupunta, Senator Marcoleta. Tanong po sa kanila, sapagkat ang tao parang wala nang maaasahan, sapagkat kung saan papunta dapat, yung dapat puntahan, nililisya nila. Siya na rin ang nagsabi nalilisya na, sabing gano'n Nagsalita na yung pinakamatapang na testigo na nakita natin. Gusto pa nilang i-discredit. Bahala ng taong bayan, umusgad dyan, Aljo. Opo, okay. Sa pangkalahatan na lang po, Senator Marcoleta, na binibira ho kayo. Meron ho talagang mga taong nais kayong siraan. Mensahe na lang po sa pangkalahatan, Senator Marcoleta. Walang problema sa akin yon. Ang taong bayan matalino. Lahat ng ginagawa nilang yan ay panglihis sa katuwiran, panglihis kung saan ang direksyon dapat. Ang gusto nilang siraan, yung mga taong gustong makita kung saan papunta at kung sino may kagagawa nitong flood control na ito. Lahat ng paraan gusto nilang gawin para ilihis nila. Para sa ganoon i-cover up nila yung mga taong kinatatakutan nila. Ang taong bayan, nahalata na silang lahat. Tingnan mo yung social media, halos putok na. Wala nang naniniwala sa pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Kung ganyan lang ang kanilang mga pamamaraan para isiwalat talaga ang totoo. Meron talagang deliberate na pamamaraan ng ginagawa nila para ilihis, para ilayo sa mga taong dapat tuntunin ng investigasyon. Opo, pwede ko ba mahabol itong tanong, Senator Marcoleta, hindi pa daw may tuturing na state witness sa mga sawang Diskaya, bagabat ito'y kinumpirma na ng DOJ protected witness sa mga ito? Nasa sa kanila yon sapagkat namimili sila ng witnesses. Pati nga yung pagpunta ng DOJ sa hearing namin, nagkalabo-labo na. Nagkahasama na yung balat sa tinalupan. Hindi na tamang pagdinig yan. Saan ka nakakita na kapag nagdidinig kami, dinidinig namin ang mga witnesses, bigla na lamang po darating si Secretary Remulla, kukunin niya yung witness, pagkatapos ibabalik niya, meron na siyang ibang supplemental affidavit. Hindi na yan ang tamang pagdinig in aid of legislation. Maraming salamat po sa inyong panahon, Senator Rodante Marcoleta. Magandang umaga po. Salamat po. Sa napanood nating video, maliwanag na talagang sinisiraan nila si Senator Rodante Marcoleta. Talagang naghanap sila ng butas, kagaya ng sinasabi natin dito. Binubutasan nila si Senator Rodante Marcoleta. Unang-una, wala silang makitang involvement. Wala silang makita na kahit anong involvement niya
ni Senator Rodante Marcoleta dito sa pamilya Diskaya. Kaya ang nakikita nila ngayon, itong asawa na simpleng nagtatrabaho lamang sa isang insurance company na kung tawagin na Stronghold Insurance. At syempre pa, kagaya ng sinabi ni Senator Rodante Marcoleta, maliwanag na sinasabi niya rito, baka yung mga sasakyan pa ninyo, nakarehistro pa dyan sa Stronghold Insurance. Walang masama roon. Bakit? Insurance yan. Paano mo ikakabit yung insurance doon sa mga pamilya Diskaya? Halimbawa, insurance. Eto, sarili kong opinion nito, mga ob-ob kayo para maintindihan ninyo. Kasi maraming mga tao, lalo na yung mga negatibo, yung mga masasama ang loob, yung mga nasaktan ni Senator Rodante Marcoleta, makinig kayo, mga ob-ob kayo. Eto yon. Kunyari ako may sasakyan. Siyempre, kailangan ko ipasok sa insurance yan. Hindi po pwedeng walang insurance yung sasakyan mo, mga ob-ob kayo, makinig kayo. Ngayon, nagkataon na doon ko naipasok, nakuha na ng insurance sa Stronghold Insurance, which is dyan din nakapag-insure dito mga ob-ob na Diskaya family. Konektado na ba ako ron? Ganun lang, basic lang. Kung may utak kayo, mga ob-ob kayo. Ha? Bakit? Bakit nilang nasabi ito? Kung mapansin ninyo yung pagbabalita nitong Billionaire News Channel, talagang direktang sinabi na booking, bistado na yung asawa ni Senator Rodante Marcoleta na may kaugnayan sa mga Diskaya family. Agad-agad nagbigay ng konklusyon. Conclusively. Ang bilis niya magsalita. They are jumping into a conclusion na mayroon ngang nangyayaring sabuatan ng Diskaya kay Mrs. Marcoleta. Kung hindi ba naman mga ob-ob ito, kaya sabi ni Senator Rodante Marcoleta, yan yung mga bayarang channel, yan yung mga bayarang media dito sa Pilipinas. Ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Nakikita kasi nila na yung tinutumbok doon sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee ngayon sa pangunguna ni Senator Ping ng ina mo, Lacson, nadadawit ng mabibigat na pangalan dyan sa Kongreso, si Saldico at si Romualdez. Nagtataka ako sa inyo, Ping Lacson. Bakit takot na takot kayo dyan sa dalawang yan? Bakit ayaw nyo ipa-imbestigahan yan? Bakit ayaw nyo imbitahan yan dyan sa Senado? Ha? Samantalang yung dalawa na yan yung nangharas kay Bibi Inday Sara noon sa panahon ng pag-imbestiga nila sa Kongreso. Gusto nilang padaluhin ang Vice Presidente. Sino ba sila? Congressman. Kayo, sino ba kayo? Senador kayo. Sino bang mas mataas sa inyo, mga ob-ob kayo? Lalo na kayo, Tito Soto, School Bukol. Ang taas ang respeto ko sa inyo noon. Pero ngayon, wala na. Binaboy nyo na, kayo na mismo nagpababa sa sarili ninyo. Isa ba ito, si Erwin Tulfo? You have to bend the law. Ba't hindi mo nagawa yan? Ba't hindi mo sinigaw yan? Nung kinuha si PRRD, ob-ob ka, isa ka rin. Isa ka rin sa nakinabang nung panahon ni PRRD. Pero hindi na pag-uusapan natin dito. Pag-uusapan natin dito si Senator Rodante Marcoleta. Nakaka-high blood lang kasi mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Kayo kung ano yung komento ninyo, ano opinion ninyo, libre kayo mag-comment dyan sa baba. Mapanegatibo man yan, mapapositibo man yan, open kayo rito sa comment section. Hindi kagaya ng iba. Makapag-comment lang kayo dyan kung kayo ay subscriber. Ngayon, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel natin, pakisubscribe naman po para dumami tayo rito. Para syempre pag marami tayo, madali nila tayong ma-distinguish. Kagaya nito mga ob-ob na mga vloggers na ito. Nakakasama, nakakalungkot, pero ibig sabihin, kagaya ng sinabi ni Senator Rodante Marcoleta, matalino na po ang mga tao ngayon. Totoo naman, galit na sila. Hindi na nila gusto yung nangyayari dyan sa Blue Ribbon Committee sa pag-imbestiga. Bakit? Akalain ninyo, may witness na nga na lumapit kay Senator Rodante Marcoleta, siya pa yung naging masama. Dahil fake ang kanyang affidavit. Fake ang kanyang pagnonotaryo. Bakit kaya hindi patawag yung nagnotarize nun? Bakit takot si Ping? Ping! Takot siya na ipatawag yung abogado o abogada na kanyang pirma yung naka-attach doon sa affidavit ni Gutesa. At siya, Gutesa ngayon, kinausap na kayan. Kagaya ng sinabi ni Senator Rodante Marcoleta, kinausap ni DOJ Rimulya. Ayaw na siya pumasok sa witness protection program. Bakit? Anyari ako nagtatanong lamang. Binulungan kaya ito? Hindi na makontak. Samantalang siya ang voluntaryo siyang lumapit sa Senator Rodante Marcoleta. Bakit kay Senator? Sa dinami-dami ng mga senador dyan. Bakit may blue ribbon nga dyan? Blue ribbon chairman, ba't hindi siya lumapit? Tito Soto na presidente pa nga dyan ng Senado. Bakit hindi siya lumapit? Bakit doon siya lumapit kay Senator Rodante Marcoleta? Bakit? Mataas kasi ang credibility ni Senator Rodante Marcoleta para sa kanya. Pero ngayon, ano nang nangyari? Kung talagang matapang ka, Gutesa ka, panindigan mo yung sinabi mo, di ba sabi mo? Para sa bayan naman yung ginagawa mo. Bakit ngayon bigla kang nagbago? Ako'y nagtatanong lamang. Kung kayo, mga witness, mga wala kayong balls, wag na lang kayo lumabas. Mga ob-ob pala kayo eh. Lalabas-labas kayo para sabihin, matatapang kayo. Pagdating dyan, uurong kayo. Mga ob-ob kayo.
Ngayon, itong si Senator Marcoleta, inaapi ninyo. Pag inapi pa ng inapi ninyo si Senator Dante Marcoleta, ang mga tupa, ulitin ko, ang mga tupa lang ang nakakaalam nito. Ang mga tupa, pag sinaktan nyo yan, ang mga tupa ang magiging kalaban ninyo, mga ubob kayo. With that, kagaya na sinasabi natin dito, nilalabas ko lang yung sama ng loob ko. Dahil nakikita naman natin ang katotohanan, kasi kung gusto talaga ninyo ng katotohanan, kung gusto talaga ninyo maayos na gumulong ang hustisya dito sa Pilipinas, makipagkaisa kayo. Lalo ka na, DOJ Secretary. Ka pa naman. Bakit hirap na hirap ka makipag-usap kay Senator Dante Marcoleta? Are you capable being a DOJ Secretary or not? Nandiyan si Senator Dante Marcoleta, yan ang bagay sa kanya. Di ba? Mga kapatid, mga kababayan at mga boss, ano sa palagay ninyo? Pilipinas! Ano na? With that, kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Pwede lang sa mga taong, obob.